Magandang araw sa aking mga ka-friendly, sa aking mga followers, sa aking mga supporters, sa aking mga viewers, saan man sulok ng mundo, saan man sulok ng Pilipinas, miss na miss ko na kayo. Kailan kaya ako makakauwi, no? So, okay, guys, pag-uusapan natin ngayon mga friendly yung tanong sa akin regarding doon sa bakit daw may mga mahihina ang utak o mayroong mga tinatawag na bobo. Okay, so para sa akin napakalawak ng usapin ito. Napakaraming bagay ang dapat na pag-usapan at himayin. Napakaraming bagay na dapat nating i-consider para lang pag-usapan talaga natin yung topic na to. So, sisimulan ko doon sa sinasabi na katamaran. May mga taong mga bobo kasi tamad sila. Kasi sa sarili na ayaw nilang mag-aral. Okay? Ayaw nilang mag-aral, kaya wala silang natututunan. Yun yung sinasabi na katamaran. Of course, diba? Maski naman sa napakasimpleng bagay, pag tayo hindi kumikilos, ay wala tayong napapala, diba? So, yun yung number 1, yung katamaran. Number 2, yung walang interest. Magkaiba po yun ha, yung katamaran saka yung walang interest. Kasi, yung katamaran ay will niya yon, kagustuhan niya yon, na ayaw, na tamad siya, na ayaw niya pumunta kasi tamad siya. Yung kawalan ng interest is yung nag-aaral siya, pero wala siyang interest sa pinag-aaralan niya. So, kapag ikaw ay walang interes sa isang bagay, hindi mo yan matututunan. Kahit pagawin mo yan, kahit halimbawa, kahit anong bagay, sa pagluluto, sa pagbibisikleta, paglangoy, o kahit ano pang bagay. Kapag inaaral niya yan, pero wala siyang interes sa bagay na yan, ginagawa lang niya kasi kailangan, pero wala siyang interes, napakahirap pa rin yan matutunan. Hindi pa rin yan matutunan totally 100%. Okay? So, napakahirap nun kasi yung nakaranas ako mag-alaga ng isang bata na sinasabi ng parents niya na mag-aral siya magpiano. So, napunta ang piano teacher sa bahay para magtugtog ng piano, turuan siya. Nakaupo siya doon, nakikinig siya sa teacher kung anong tinuturo, pero pag yung turn na niya natutugtog, hindi na niya alam. Kasi wala siyang interest. So, hindi talaga matutunan ang bata. Then, the next is yung sitwasyon ng utak natin na kung ang tawagin natin ay dyslexia. So, yung dyslexia is isang karamdaman ng utak, sitwasyon ng utak, na hindi talaga siya nakakaintindi. Okay? Ibig sabihin is ang hirap niyang kumatch up, ang hirap niyang matuto, hirap siyang magsulat, hirap siyang magbasa, hirap siyang umintindi. Pero normal siyang tao. Mayong napasok siya sa school, nakikinig siya sa teacher, nakatingin siya sa blackboard, pilit niyang iniintindi kung ano yung tinuturo ng teacher pero hindi niya maintindihan. Pero gusto niyang maintindihan. Okay? So, magkakaiba yun guys ha. Tamad, walang interest. Tapos, itong isa dyslexia, meron siyang interest matuto, gusto niyang matuto, masipag siyang mag-aral, pero hindi niya naiintindihan. That is the situation of the brain na hanggang ngayon ay hindi kayang ipaliwanag ng mga scientifico. Hindi pa rin maipaliwanag ng science kung ano bang klaseng problema ang mayroon ang utak na yun. Ang naiintindihan lang nila is mayroon o nag-e-exist siya sa ganun sa maraming mga bata. That is like ordinary in the kids. Then, gumawa na lang sila ng mga pag-aaral kung ang bata bang mayroong dyslexia ay talaga bang bobo o mahina talaga ang utak. Kasi hindi sila nakakaintindi. At ang kanilang naobserbahan o ang kanilang nalaman is natututo din ang batang mayroong dyslexia, but in the other way. Okay, so ano ibig sabihin nun, Miss Anisam? Yung paraan ng eskwelahan o ng school kung paano tayo tinuturo ang mga normal
ang ating mga pangunawa, ang ating mga pag-iisip, ay natututo tayo. At ang may dyslexia ay hindi natututo. Mayroong ibang pamamaraan na dapat gawin para maintindihan ng batang may dyslexia. So it means the standard of the teaching of the school is not suitable for those people. Bakit naman nag-English ako? Sorry naman. So, ibig sabihin, yung standard o yung pamamaraan ng pagtuturo ng school na yon ay hindi suitable o hindi nararapat, hindi tumutugma dun sa standard na dapat na gamitin sa pagtuturo doon sa merong dyslexia. Okay, maliwanag, no? So, ganyan yun. At the same time, ang mga may dyslexia ay maling o talino pagdating sa ibang bagay. Tulad ng pagtugtog ng gitara, paglaro ng piano, paglalaro ng mga sports. So, sa ganung bagay, sa iba't ibang bagay, magaling sila. So, hindi sila totally bobo o hindi sila totally na mahina ang utak. Kailangan lang nila ng ibang pamamaraan para matuto. So, paano nga ba? Bakit pa nga ba nila nakukuha? So, yung tulad nga sabi ko kanina, hindi pa alam ng mga scientifico o wala pang talaga nakaka-observe kung ano ba talaga yung pinagmula nun. Pero ang sabi nila, base lang sa kanilang napag-aralan, isang bagay lang yung nakikita nila, namamana. Okay, so napansin nila na yung ninuno o yung pinagmulan ng batang yon is kapareho din ng paraan ng pag-iisip niya na ganun din. So, ang pinakang magagawa nilang dyan na tulong sa bata is magkaroon siya o maihanap siya ng tutorial or ng teacher na kung saan ay magtuturo sa kanya doon sa way na natututo siya. Kung paano siya matuto. Kailangan malaman yun eh. Kaya kailangan idaan pa rin siya sa psychiatrist. Okay? Mas maganda kung idadaan siya sa psychiatrist kasi malalaman ng psychiatrist kung paano mag-isip ang bata at kung paano yung way para maturuan yung bata. Ngayon, yung iba naman ipinapasok sa academy. So, kasi pag sinabing academy, na i-discuss ko na to dati, ano yung pagkakaiba ng school sa academy. So, doon kasi sa academy, matututukan siya kung saan siya mahina. So, hindi mag-move o lilipat yung topic na pinag-aaralan hanggat hindi niya natututunan. Gagamit ang teacher ng iba't ibang pamamaraan para ma-catch up niya kung paano ba natututo yung batang ito. So basically, sa academy, ang mga teacher ay mayroong course of psychiatrist. Okay, meron silang psychiatrist dyan sa loob ng academy. Okay, maybe hindi lahat, pero meron niya yung iba. Kasi required yon because they need to focus dun sa dapat pag-aralan ng bawat estudyante. So, yun yung academy. Kwento ko lang, itong alaga ko si Arlan. Nag-aral to sa international school dito sa Almaty last year. So, after the vacation, we are expecting na mag-grade 2 siya. Pero sinabi ng teacher that babalik siya sa grade 1 kasi hindi siya natuto. Wala siyang nalaman. So, tinuruan ko siya magbasa. Wala siyang alam. Magsulat. Ang pangit ng sulat niya. Hindi siya marunong. Talagang ganun. Nung inilipat siya ngayon dito sa HTA, High-Tech Academy, natuto siya. Ang bilis. So, that is depende yon sa standard or sa pamamaraan ng pagtuturo ng school. So, mga mami, kung ang tingin nyo sa mga bata o sa mga anak nyo ay bobo, ilipat nyo ng school. Kasi nasa maling school siya. Okay, maaari din naman na depende rin sa pagdidisiplina ng mga teacher.
Baka naman ang teacher ay sobrang higpit na ikinakatakot na ng bata, kaya yung nagkakaroon siya ng phobia sa kanyang mindset, hindi na siya natuto. Pwede rin yun, isa rin yun na maging dahilan kung bakit sinasabing may batang bobo. Sometimes because of the standard din ng teacher. So, akala kasi, sorry to say po, okay, I respect all the teacher around the world, pero sa totoo lang, mayroong mga teacher na ang taas ng expectation nila sa kanilang mga estudyante. Alam ko po na tayong mga adults na alam na natin yan kung ano yung ituturo nyo sa school. Alam mo na yan kasi teacher ka, ikaw ngayon magtuturo, di ba? Pero ang ine-expect mo is matutunan agad ng bata on the spot. So, dapat alamin ng teacher na ang utak ng bata ay may kanya-kanyang pamamaraan kung kailan yan matututo. O paano yan matuto, hindi yan on the spot matuto yan. Mayroong mabagal mag-catch up, mayroong mabilis mag-catch up, hindi pare-pareho. So, kapag ka medyo huli ka kumatch up, o hindi mo talaga mag-catch up yung itunuturo ng teacher, ang dali nila mag-judge na bobo ka. Ang dali nila mag-judge na mahina yung utak mo. So, because of that judgment, magre-reflect siya or i-report siya sa parents. So, the parents will be like same. Like, yun din ang iisipin na bobo yung anak ko kasi sabi ng teacher niya. So, bago nyo i-judge yung bata, itry nyo muna yung ibang pamamaraan. Itry nyo, subukan nyo siyang turuan sa ibang way. So, i-catch up nyo kung paano. Kasi ang bata, iba't iba yan Bata pa yan. So, magbabago pa yan. Mai-improve pa. Kasi yan yung dyslexia, nai-improve siya. Pero kapag talaga hindi mo siya tinuruan at binaliwala mo lang talaga, dadalhin niya yan hanggang tanda. Yes po mga mi. Pwede siyang dalhin hanggang pagtanda. Pag hindi siya ginawa ng paraan. Okay? Dalhin nyo siya sa psychiatrist or sa pediatrician. I-try nyo siyang ibili ng vitamins also. Okay? For the brain, rich in iron. Tulad ng sinabi ko sa inyo na ang iron ay isa sa magandang pag-develop ng utak ng bata. Utak at saka paglaki, napaka ganda niyan. Ibili nyo siya ng vitamins na makakapagbigay sa kanya ng activeness. Kasi minsan kaya ang bata ayaw mag-aral kasi matamlay sila. Kasi yung katawan nila mahina. Kulang sila sa vitamina. Minsan naman dahil din sa mga kaibigan sa klase, nakukuha yung impluwensya. So, sinasabi ko nga po sa inyo mga mi, napakalawak ng usapin na to. Bawat isang pwedeng maging dahilan is napakalawak ng paliwanag. So, yun lang yung mga binibigay ko mga example sa inyo. Huwag niyong husgahan agad ang mga bata. I-try nyo yung ibang way ng pamamaraan ng pagtuturo. I-try nyo siyang ikuha nyo yung tutor or i-try nyo siyang ipatingnan sa psychiatrist kung meron ba siyang dyslexia. Kasi you should have a private teacher para maturuan siya. Or ikaw na mismo. Hindi naman required na kailangan talaga doctor, diba, o teacher talaga. Ikaw bilang magulang, kung wala ka din namang oras, i-try mo siyang turuan tapos make a technique kung paano mo makakatch up yung utak ng bata. Or kung talagang hindi siya matuto, just wait for few times na kailangan mag-antay ka muna ng tamang panahon or maybe few months. Baka late siya bago siya matuto. Kailangan niya ng katakot-takot na pag-iisip bago niya maintindihan yung bagay na yan. So, nangyayari po talaga yan. Pero kung yan ay kanyang sa tulong ninyo bilang magulang at siya inyong ginagabayan, tinutulungan, at siya naman hindi tamad, siya naman ay willing matuto, darating ang time, matututunan din niya kung ano yung mga dapat niyang matutunan. Ang buhay natin ay hindi lang basta sa kabataan, tayo tumatanda, tayo nagkakaedad, tayo nagmamatured. So, ang mga bata, ganun din po talaga. So,
matututo't matututo po yung anak nyo. Huwag nyo madaliin kung talagang late yung kanyang catch-up timing. Huwag nyo siyang husgahan kasi bawat salita nyo na sinasabi nyo bobo siya, tatatak na yun sa isip niya at dadalhin niya na yun sa sarili niya at hindi na niya gugustuhin matuto pa dahil nakatatak na sa utak niya na bobo siya. So, wag ganun, bali turuan na lang natin siya, as a humanity para sa kanya. I-encourage natin siya, i-cheer up, i-motivate nyo, purihin nyo mga me. Very good, very nice, that's my boy, that's my girl. Anuhin nyo siya, i-cheer up nyo, little achievement, i-cheer up nyo para ganahan siyang matuto, ganahan siyang umunawa, ganahan siyang tulungan yung sarili niya na matuto. Kailangan ng bata ng motivation. At higit sa lahat na makapagbibigay nun sa kanila ay walang iba, kundi kayong family niya, kayong magulang, guardian ng batang yan. So, yun lang po muna ngayon. Bali dun tayo nagtutong ngayon sa dyslexia. Maraming salamat sa mga nanood. At itatry ko na gumawa ng another video for the another possibility regarding sa ganitong mga sitwasyon. Kasi napakalawak talaga ng usapin na to. Kukulangan tayo ng oras saka magpapasaikot-ikot kasi wala ako ngayong ginawang hindi ako ngayon gumawa ng pagkakasunod-sunod ng topic. Kasi basta na lang sumalang ako sa camera kasi wala nang time talaga. So, I will try to make another video na kung saan i-organize ko yung per topic na yan para mas ma-discuss o mahimay natin isa-isa yung mga posibilidad kung bakit ang bata ay mahina umintindi o may tinatawag na bobo. Sana po kahit paano nakaguide to sa inyo, nakabigay sa inyo ng idea, at wag kayong mawalan ng pag-asa sa mga anak nyo. Wag kayong give up. Wag nyong susukuan ang mga bata kung meron mang ganitong sitwasyon na mahina silang umintindi. Wag nyo siya susukuan. Malay nyo, nasa huli pala yung kanyang talino, diba? So, ganun po talaga, wag natin husgahan ang bata. Meron niyang kakayanan, meron niyang talino, paniwalaan nyo. Okay po? Maraming salamat. Ito po si Miss Anisa sa susunod na topic po ulit.